Okay, ano tong net operating loss? So, yung net operating loss daw, kapag yung iyong deductions, o sabihin yung deductions mo, yung ibinabawas mo para sa tax, mas mataas pa kaysa dun sa taxable income. So, ibig sabihin, mas malaki pa yung babayaran mo dun sa tax kaysa dun sa kinita mo. May babayad mo rin dapat sa tax. Basta kung malaki yung deductions mo, net operating loss na yon. At sa Pilipinas, as part of enhanced deduction regime o yung EDR, pinapayagan ka na i-deduct yun on future years. So, hanggang 3 taxable years, 3 magkakasunod na taxable year mo pwedeng i-deduct yung NOL o yung tinatawag nilang net operating loss carry forward. So, yun yung importante na meron tayong konting nalalaman sa pagbubuwis na alam ng mga CPA. So, kung kayo ay IT department at gagawa kayo ng software for the proper payment of taxes para makaiwas kayo sa tax evasion, importante yan. Importante ang tamang pagbabayad ng buwis. At syempre, dahil in a series of automation na tayo, at ginagamit na natin yung ng technology to compute proper tax assessment, ito yung dapat alam ng mga IT professionals. Kasi ito yung mga ibibigay sa kanila sa kanila CPA IT, gawin mo to, parang ganun. Kasi para sa akin, hindi nyo dapat yung galing nyo sa programming kung hindi kayo makakagawa ng mga ganito. Nagbabayad kayo ng buwis, so dapat, it's your duty to know where your taxes go. At hindi rin dapat nating malaman na how do businesses or yung registered business environment o yung RBEs dito sa Pilipinas pay their taxes to the Bureau of Internal Revenue. Importante yan. Importanteng malaman natin yan. So, kung na-vlog na natin kanina yung back taxes na, di ba yung back taxes is yung hindi nabayaran last year, i-carry over the following year. Also ito, i-deduct yun i-deduct yun ng 3 magkakasunod na taon allowed dito sa Pilipinas. So, yun yung dapat alam natin. Ganun pala nag-ooperate yung mga business na yan. So, yun lang po.